Sa opisyal na pahayag ng religious leader na si Apollo Kibuloy, iginiit nito na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 milyong piso na ang patong sa kanyang ulo. Dagdag pa nito, doon pang 2022 ay nagkasundo na ang pamahalaan ng Pilipinas sa pamamagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at United States Government na ibibigay siya sa Amerika. Nagkasabuatan na ang rehimeng Marcos at ang mga puting yan na naririto na hawak na ang liig ng ating bansa. Yan po ang endgame nila at ito rin ang endgame ko. Kung ang endgame nila, bawian ako ng buhay sa kanilang kamay, hindi ako papayag. Ito anya ang endgame o katapusan ng lahat ng nangyayari sa kanya ngayon. Nanindigan din ito na para madali daw siyang mapapasakamay ng Estados Unidos ay hindi na extradition kundi rendition ang gagawin sa kanya. Dalawang bansa ang nagkasabwat, bansang puti at bansang Pilipino ang nagsabuatan para ko'y damputin at ang endgame ay extraordinary rendition which may be kidnapping and which may be assassination. At ako ay very inclined ako na assassination talaga ang mangyayari. Kaya naman nagbigay ng kondisyon ang KOJC leader na hindi dapat makikialam ang Amerika sa kanyang kaso at susuko siya sa mga otoridad. Kung ako'y huhulihin ninyo, hindi ninyo ko mahuhuli ng buhay maliban kung ibigay ninyo ang garantiyang hinihiling ko sa inyo. Sasabihin kong muli, simple mga kasong ito. Kahit sa Amerika, simpleng mga kaso kasi puro kasinungalingan. Ayon naman kay dating Senador Laila de Lima, ang kondisyon ni Kibuloy ay delusyon lamang na nangangailangan ng sagot mula sa Administrasyong Marcos. Dahil kung hindi anya ay lumalabas na wala itong tapang upang dalhin sa hustisya ang Duterte allies. Dagdag pa ng dating mambabatas, dapat iparating ng pamahalaan kay Kibuloy na walang fugitive o nagtatago sa batas na maaring magpataw ng mga kondisyon sa mga otoridad. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.